Mahigit kumulang 100 serbisyong medikal ng libreng iniaalok ng OFW Hospital para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga dependent. Mahigit 100 uri ng medical services ang libre para sa mga kwalipikadong OFW at kanilang mga dependent. Isa si Tatay Benito sa mga nakinabang sa serbisyong ito matapos siyang maoperahan dahil sa kanyang sakit na bato sa abdo. Ang anak niyang OFW ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Qatar. Hindi siya gumastos ni isang pusing. Kung sa pribadong ospital ito, aabuti na mahigit 100,000 piso ang kanilang gastos. Malaking tulong, pasasalamat sa OFW Hospital, lalo na sa aming mga senior. Malang gamot, dito libre. No? Kaya napakalaking tulong ang OFW sa mga beneficiary ng mga OFW. Lalo na yung uling ginawa nila na opera. Ayon kay Migrant Worker Secretary Leo Kakdak, dumarami na ang mga pasyenteng nakikinabang sa OFW Hospital. Anya, nasa halos 100% itinaas ng bilang ng mga nakakonfine at halos 200% ang itinaas sa mga pasyenteng naoperahan. Gaya ni Tatay Benito, libre rin ito at walang binayaran. Paliwanag ng DMW, bago pa man banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2025, matagal nang ipinatutupad ang zero billing policy sa OFW Hospital. But let me just say, wala talagang binabayaran kahit isang kusing. So we've never had that difficulty nor challenge here at the OFW Hospital since day one. Sige, Doc, okay. Ang ginagamit po natin is yung sa PhilHealth and yung doon po sa DOH sa MyFIP. Doon po yung pinanggagalingan po ng ating mga funds. Kung gusto nyo pumunta ho kayo ng billing and cashier, wala hong pera doon. There's no money circulating in this hospital. So wala hong binabayaran ang pasyente po dito. I just like to answer the funding and bakit ba no balance billing, and we don't want it not recognized because we want to honor our counterparts from OWA who also support our patients as far as the fundings are concerned. So thank you po sa OWA. Tiniyak din ng pamunuan ng OFW Hospital sa pakikipagtulungan ng DMW na patuloy ang kanilang pagsusumikap na makumpleto ang mga espesyalistang serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay. So sa ngayon, meron po tayong mga iba't ibang mga espesyalista katulad po ng cardiologist, mga espesyalista sa puso, sa bato, ang ating mga nephrologists. Kapag nangangailangan po ng operasyon sa bato, meron din po tayong mga sirohano, ang ating urologists. Meron din po tayo para sa mga na-stroke natin, meron na rin po tayong available na neurologist ngayon. At iba-iba pong mga sirohano katulad ng orthopedic surgeon, meron na rin po tayo sa ENT, yung mga nangangailangan po ng operasyon sa tenga, sa ilong, at ophthalmologist sa mata rin po. Bukod sa mga nabanggit, libre na rin ang paanakan para sa mga OFW at kanilang mga dependent. Para naman sa mga nasa malalayong lugar na hindi makapunta sa San Fernando, Pampanga, may mga hospital partners sa iba't ibang panig ng bansa, katuwang ang Department of Health. Ang bukod sa ospital, ang direktiba ng Pangulo kina SecTed sa DOH is magtayo ng mga wings or wards sa mga government hospitals. So nagsagawa ang DOH ng ganon. And so yan ay gumagana na. So mga hospital, OFW wings in various government hospitals all across the country. Narito ang mga kwalipikadong makakakuha ng libreng serbisyong medikal sa OFW Hospital. Mga aktibong OFW, asawa ng OFW, kasal o kinikilalang ka-live-in batay sa barangay certificate, anak ng OFW, 17 gulang pababa o may kapansanan kahit lagpas ng 18 taong gulang. Magulang ng OFW, kapatid, 17 taong gulang pababa ng hindi pa kasal na OFW, solo parent o legal guardian ng anak ng OFW. Kailangang dalhin ang mga sumusunod na dokumento: passport o government-issued ID ng OFW, katibayan ng relasyon gaya ng birth certificate,
marriage certificate, Senomar, school ID o solo parent ID, depende sa kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, Cherry Light, SMNA News.